Shalom sa lahat ng mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines, and shalom din po sa mga kapatiran na makikinig or manonood sa Republish. Ngayon po ay 05/20/2026 at 6:37 na po ng gabi ayon sa Gregorian calendar. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Tuwing tayo ay nasa araw ng Miyerkules, meron po tayong pagtipon-tipon, mga kapatid. At ako po ay natutuwa at nagagalak dahil nandito kayo upang maging kabahagi sa ating pagbulay-bulayan o bahagi sa ating pag-sharing sa Taaliam or Psalm 136, mga kapatid. Bago natin tawagin si Brother Casadiao para sa kanyang pagbasa, Talyam 136, ang tawag po nito ay Hymn of Thanksgiving and Worship for the Congregation of Yasaral or Congregation of Abba Yehuwah's People. So, tuwing sila'y magtipon-tipon, ang bansang Yasaral o ang sangkatauhan ni Abba Yehuwah, tuwing sila'y magtipon-tipon, itong Taaliam 136 ay isa itong awit, hymn of thanksgiving and worship. Nakatutok dito yung phrase, mga kapatid, na His love and kindness is everlasting. Okay? So, bawat talata at the end o before the end, sisigaw yung mga sangkatauhan, for His love and kindness, okay, is everlasting. O sa ibang version, for His steadfast love is everlasting. Sa ibang version, for His mercy is endureth forever. So, depende po kung ano po yung mga version na meron tayo. So, yun po ang short introduction natin. And without much ado, we'll welcome Brother Kasadiau to read to us our, read to us our scripture. Okay lang po, Sister Alexis. We understand po. Drive safely po, Sister. Okay? Brother Kasadiau. Okay, shalom sa lahat ng mga kapatiran. Shalom. Opo. Good evening. Tayo po ay magbasa sa Tahalyam 136 chapter. Give thanks to Yahuwah, for He is good, for His kindness is everlasting. Give thanks to the Aluwa of mighty ones, for His kindness is everlasting. Give thanks to the Adon of masters, for His kindness is everlasting. To Him who alone does great wonders, for His kindness is everlasting. To Him who by wisdom made the Shamayam, for His kindness is everlasting. To Him who spread the Arats on the waters, for His kindness is everlasting. To Him who made great lights, for His kindness is everlasting. The sun to roll by day, for His kindness is everlasting. The moon and stars to roll by night, for His kindness is everlasting. To Him who smote Mitzrayim in their firstborn, for His kindness is everlasting, and brought out Yasaral from their midst, for His kindness is everlasting.
with a strong hand and with an outstretched arm, for his kindness is everlasting. To him who split apart the sea of reeds, for his kindness is everlasting. And made Yas'al pass through the midst of it, for his kindness is everlasting. To shook of Pharaoh and his army in the sea of reeds, for his kindness is everlasting. To him who lead his people through the wilderness, for his kindness is everlasting. To him who smote great severance, for his kindness is everlasting. And slew mighty sovereigns, for his kindness is everlasting. Even Sihon, sovereigns of the Amorites, for his kindness is everlasting. And Og, sovereign of Bashan, for his kindness is everlasting. And gave their land as an inheritance, for his kindness is everlasting. An inheritance to Yisrael, his servant, for his kindness is everlasting. Who remembered us in our humiliation, for his kindness is everlasting. And rescued us from our adversaries, for his kindness is everlasting. Who gives food to all flesh, for his kindness is everlasting. 26. Give thanks to the Al of the Shamayam, for his kindness is everlasting. Yada Yahweh. Ida, Yada Yawa, mga kapatid, sa magandang pagkabasa mula sa ah, Hallelujah Scripture by Brother Kasad Yao, mga kapatid. So, yan po ang ating narinig mula sa Taalyam 136. Shalom po, Brother Jeffrey. Nasa Taalyam or Psalm 136 po ang ating nabasa na at nakapagbigay na po tayo ng konting introduction kanina. This is a hymn of thanksgiving and a hymn of worship tuwing ang kanyang sangkatauhan ay magtipon-tipon. So mula sa ating narinig at nabasa na mga kapatid, ah, bigyan ko kayo ng kunting summary if kunti ban, but I'm going to give a summary muna kasi there are 26 na mga verses, mga talata. So I'll give you a quick summary and then pagkatapos nito balikan ko kayo kung ano po ang inyong mga salubin o ano pa inyong mga personal reflection sa ating nabasa mga kapatid. So again, sa nasabi na kanina, yung paulit-ulit na phrase, for his steadfast love is everlasting. Sa Hallelujah Scripture, for his ano po, kindness is Everlasting. everlasting. So yun po ang paulit-ulit na phrase mula verse 1 hanggang sa verse 26 mga kapatid. Now look at that na kung titingnan natin quite history po ang makikita natin dito. History of his people. Okay? Kung saan sila mula sa pagkabihag, pagkaalipin, sila po ay dinala ni Aba mula doon sa kanilang suffering, sa kanilang state of uh, struggle, kung saan sila ay naging alipin doon sa Matsariam, mga kapatid. So, yan po.
And makikita natin dito sa phrase na His love is everlasting o His kindness is everlasting. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, hindi lang ito ay about creation na ginawa ni Aba, hindi lang ito about sa kwento ng Yasharal o Israel, kundi mga kapatid, pati na rin sa kasalukuyan. Kasi itong phrase na for His kindness is everlasting. Okay? Ang ibig sabihin po, hindi lang iniisip ni Aba yung kaniyang sangkatauhan, sino po? Kundi iniisip din ni Aba Yahuwah yung kaniyang entire creation. Okay? Lahat ng kaniyang mga nilikha. Then singling out His people, mga kapatid. But having said that, hindi lang si Aba active mula noon, but yung kaniyang love and kindness is still active even ngayon at even sa hinaharap. Yun po ang ibig sabihin ditong phrase na paulit-ulit, for His love is everlasting. So, if Abba, Yahuwah was kind in the past, He is kind now, and He will continue to be kind tomorrow. So, yun po mga kapatid ang ibig sabihin nito. So, His kindness extend even to the present, and His kindness is enduring. Okay? Patuloy na mag-aruga, na mag-protect at mag-care lalo na sa kaniyang sangkatauhan, mga kapatid. Okay po? So, here are now the following summary. Verses 1 to 3, summary po nito ay saying it this way, give thanks to the one true Yahuwah, the one true Aluwa, o the one true Aluwayam, mga kapatid. Aba, Yahuwah, siya po ang ating Aba, Yahuwah, na kung saan siya ang totoo, verses 1 to 3. Bakit? Kasi sinabi diyan, He is good. Dahil napakabuti, napakabait ni Aba Yahuwah. Yan po ang summary. Give thanks to the one, the true Almighty, mga kapatid. The true Most High, mga kapatid. Na walang iba, kundi si Aba Yahuwah. Verses 1 to 3. Summary po ng verses 4 to 9, give thanks to Yahuwah for His great wonders in creation. So yun po ang verses 4 to 9 talks about creation. Paano niya ginilikha ang lahat ng mga bagay. Quite close po sa account doon sa Barasyat o Genesis chapter 1. Diba? Alam po natin yun mga kapatid. So ito na nga po, give thanks to Yahuwah for His great wonders in creation. Tuwing araw, tuwing gabi, meron pong meron po siyang binigyan ng task ng gawain kung paano siya mag-function during araw at during sa gabi. We have the sun during daytime and we have the moon during nighttime. At marami pang ibang ginawa ni Aba mula noon hanggang gayon, ito po ay nagpatuloy, mga kapatid. So look at that. Diba, marami pong mga study ang science na may mga meteors na nahuhulog. O, di ba? Ano ibig sabihin noon? It's not easy to maintain, ano po, what has been created. Bakit po? Dahil nga, nung nagkasala ang tao, anong nangyari po?
men became disobedient. Men, instead of becoming a good steward sa mga creation ni Abba, ano nangyari po sa tao dahil nagkasala? 'Di ba? Nagkaroon po ng mga violence, nagkaroon po ng mga hindi magandang mga gawain at nakakaapekto po sa kalikasan, mga kapatid. But, verses 4 to 9, malinaw po that Abba Yahuwah is great, doing great wonders in creation. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, Abba Yahuwah is not only our Redeemer, but He is also the sustainer of our creation, mga kapatid. So, yun po ay tingnan natin na Abba Yahuwah is not only committed to people, to care and committed to protect the people, lalo na ang kanyang sangkatauhan. But Abba Yahuwah is also committed to care and to protect His creation, mga kapatid. So, yun po ay malinaw. Pumasahin mo verses 4 to 9, mga kapatid. For example, verse 4. Look at verse 4. Ano po yung pinaka-importanting word sa verse 4? To Him who alone does great wonders. Look at that. To Him who alone does great wonders. Yung word na wonders, yung ibang pagkasalin, yan po ay marvelous. Marvelous or marvelous, mga kapatid. So, ano pong ibig sabihin yan? Protecting and caring. Yun po yung if you simplify that, great wonders, ano pong ibig sabihin noon? By way of protecting and caring. Take note, not only His people, but also His created things. Okay po? Malinaw po yan sa verse 4, mga kapatid. And as we have summarized verses 4 to 9. So yan po. Moving on sa verses 10 to 16, ito po yung summary. Give thanks to Yahuwah for deliverance from Matsariam. Okay? Ang verses 10 to 16, nakafocus po kung ano yung ginawa ni Abba sa book of Shamut or Exodus. At nakafocus po kung ano yung ginawa ni Abba doon sa Dabaryam or Dabarim, doon sa Deuteronomy. Ano po yung mga ginawa ni Abba, Yahuwah doon, mga kapatid, sa mga dalawang mga libro na yan? Part of the Torah. Yun nga, yung makapangyarihang kamay ni Abba that brought them out from Matsariam. Abba brought them out with His mighty hand, mga kapatid. Tingnan mo anong ginawa ni Abba doon sa panganay na anak ni Pharaoh. Tingnan mo anong ginawa ni Abba sa Shamot 15 verse 13, mga kapatid. Na kung saan sila'y nakatawid doon sa Sea of Reeds, mga kapatid. Di ba? Kanina sa nabasa ni Brother Casadiao, nabanggit po din yun, mga kapatid. Okay? Na kung saan, verse 13, to him who split apart the Sea of Reeds. At nung ito'y na-split apart, sila'y dumaan po doon sa isang dry na dadaanan. Okay? Wherein yung Sea of Reeds ay nahati at diyan they walk through it, mga kapatid. At nung sila'y nakatawid na, yan ay pinalo muli, struck again by Masya, yung Sea of Reeds, and then bumalik ang dagat. At sino po yung mga namatay sa panahon na yan? Di ba? Yung mga best soldiers, yung na mga best na mga tauhan, chariots ni Pharaoh, silang lahat ay namatay. Yun po ay display of Abba Yahuwah's mighty hand, mga kapatid, who struck down the firstborn son of Pharaoh and the rest of the Matsariam, and also to struck down his mighty soldiers in the Sea of Reeds, mga kapatid. So, yan po, very
clear po dito sa verses 10 to 16, quite historical about what Abba has done to His people. Summary po ng verses 17 to 22, give thanks to Yahuwah for giving a land to His people. Kung basahin mo po yan, verses 17 to 22, ang pinag-usapan po dyan, mga kapatid, yung pagbigay ng lupa ng promised land para sa kanyang sangkatauhan. But take note, mga kapatid, nung nasa ilang sila, maraming mga barriers. Marami pong mga obstacles. Marami pong mga hindrances na sila'y pwede hindi makarating doon sa promised land. Kung saan, yung land na iyon ay bahagi doon sa covenant ni Abba sa kay Abraham. Yung land na iyon, mga kapatid, ay bahagi doon sa covenant ni Abba nung sinabi niya, I'll give this land to you and your descendants. So, bahagi pala mga kapatid doon sa covenant, merong lupa na itinala o been set apart for His people, mga kapatid. Kaya lang, bago sila makarating doon, maraming mga hadlang. Sino po yung magiging hadlang? Yung mga hari. O, di ba? Sa nabasa na kanina, maraming mga hari ang pinag-usapan diyan, di ba? Mga sovereigns, no? I don't have to say it again. Pero maraming mga sovereigns ang pinag-usapan. Okay? Sovereign ng Og, Bashan, okay? Sihon, okay? So maraming mga sovereigns na sila yung magiging hadlang kung saan hindi makarating doon ang sangkatauhan ni Abba Yahuwah. Pero anong ginawa ni Abba? Abba, what? Struck them. Abba, what? Eradicated them. So that His people can pass through, okay, and reach to the land. Di ba, mga kapatid? Pagdating nila doon sa promised land, anong mga nakita nila doon? Lalapon niyo yung 12 spies? O, di ba? Yung 10, ano yung mga nakita nila? They were what? Mga giants. Opo. Giants, yeah. Oh, nandoon yung mga giants. Yun ang report. Yun ay dagdag dito sa chapter na yan, yung mga verses na yan. Bakit Abba Yahuwah allowed that these giants be eradicated? Kasi sila yung magiging hadlang doon po sa doon sa pag-occupy ng land. So these hindrances, Abba removed them in order for the land to be given to them, mga kapatid. Okay? In order to give Israel o Yasharal land as their own inheritance. So yun po, mga kapatid, ay malinaw na ang sangkatauhan niya na Yasharal ay talagang may place na kung saan pupunta doon ang kanyang sangkatauhan. And I believe this is also consistent doon sa mga napag-aralan natin sa Yeshayahu, dito sa mga napag-aralan natin sa Kazaon or Revelation. Mga kapatid, this is also consistent na kung saan ang sangkatauhan ni Abba coupled with that covenant, mga kapatid, is a land of promise. Okay? Na kung saan ibinigay sa kanila. Okay po? So yan ang summary po natin, verses 17 to 22, mga kapatid. I'd like to highlight itong verse 22. Okay? Verse 22, basahin po natin, an inheritance, tingnan mo, an inheritance to Yasharal, his servants. For his kindness is everlasting. Lupa, land, is an inheritance. Kaya mga kapatid, noon sa
ating mga paniniwala noon na kapag mamatay ang tao, saan nga pupunta ang tao sa ating paniwala noon? Pupunta sa Shamayam, mga kapatid. Hindi natin napansin yun na yung katuruan na yun na pupunta sa Shamayam ay traditions of men pala. Okay? Para bang we are blinded na lahat ng ating, most of the time, ating makikita, ma-interpret mula sa mga scripture na talaga kapag mamatay, pupunta sa Shamayam. Pero hindi natin napansin na merong sinabi si Yahusha, saan po yun? Yaokanan 3:13. John 3:13. Ano pong sinabi sa John 3:13, mga kapatid? Sabi ni Yahusha, no one has gone up to, saan po? Shamayam. Look at that. 3:13 ng Yaokanan. And no one has gone up to Shamayam except he who came down from Shamayam, the son of Adam. Mga kapatid, noon, blinded tayo sa human tradition na kapag ang tao ay mamatay, wow, direkta agad doon. Pero dito, malinaw, sinabi niya o siya na wala pang nakapunta roon except the one coming down from Shamayam. That is Yahushua. Malinaw, mga kapatid, na Aba Yahuwah, ayon sa ating na-highlight sa verse 22, Aba Yahuwah, binigyan ang kaniyang sangkatauhan na Yasaral an inheritance. Ano po yung inheritance na yan? Is a land, mga kapatid. Isang lupa. A promised land. And that promised land is also packaged in it or kabahagi doon sa kanyang covenant, mga kapatid, kay Abraham. So, malinaw po yan, mga kapatid. Kung saan tayo mag-reign with Yahushua for 1,000 years, with Abba Yahuwah for 1,000 years, dito po yun sa Haarats, mga kapatid. Okay? Kumasahin mo ang Revelation or Kasaon chapter 19, yung 1,000 years na mangyayari. Dito po yun sa Haarats, mga kapatid. Okay? So yan, malinaw po. There is a land prepared for His people, mga kapatid. Moving on. Dito sa pagpaliwanag natin sa phrase na servant, malinaw po, mga kapatid, na ang buong Yasharal as a nation, buong sangkatauhan as a nation, mga kapatid, ang tawag ni Aba sa kanila ay isang servant. Isang alagad. As a nation, they are servants of Abba Yahuwah. Kaya lang, they failed, mga kapatid. May mga pagkukulang ang Yasharal. They did not function as a faithful servant of Abba Yahuwah. Kaya dahil doon, they were punished. They were scattered. At maalala natin yung kwento ni Brother Steve, di ba? Kung ano yung nangyari sa kanyang mga kababayan niya who became scattered, mga kapatid, and who became slave. Okay po? So, yun ay example ng pag go against, paglabag sa kautusan, sa Torah ni Abba Yahuwah na dapat mamumuhay bilang servant, faithful servant of Abba Yahuwah. Mga kapatid, nais ko pong i-highlight na hindi lang ito collective as a nation, but this is also true as an individual follower of Abba Yahuwah sa panahon natin ngayon. Tayo po bilang mga kapwa believer, committed believer ni Abba Yahuwah at Yahushua, tayo po, mga kapatid, ay kaniyang
servant. At bilang servant ni Aba, meron tayong iisang layunin. Ano po? Na tayo ay maglingkod sa ating master, sa ating sovereign, sa ating Aba, mga kapatid. Na tayo ay magsilbi sa Kanya. But, ano po? In wherever we are. Kasi nasa scattered ESRL pa man tayo ngayon. Yung sangkatauhan ni Aba ngayon ay scattered man, mga kapatid. So nandoon tayo sa state ng scattered tayo. Ibig sabihin, wherever we are, anong trabaho meron tayo, ilagay natin sa ating isipan. I'm here, earning a living, making a means to earn for a living, but I am also here as a servant. Okay? Bilang alagad ni Aba Yahuwah, mga kapatid. Yun po yung na-highlight ko kanina sa aking short na talumpati doon sa culminating event ng aking mga students. Sabi ko sa kanila, I am here, sabi ko, after I have introduced to them the name, sabi ko, you notice my profile? Sabi na, yes sir, please tell us about your profile. So pinaliwanag ko sa kanila. Resulta ito ng pagkilala ko sa kanyang pangalan. Because I am here not to please man in this institution. I am not here to serve you, sabi ko. I'm here to serve my sovereign, serve my master. Abaya, sabi ko sa kanila. So, yun, malinaw na ako bilang teacher, guro, I have a task na ako'y bahagi bilang nation builder as a teacher. I am a nation builder, but on top of that, na-highlight ko sa kanila, I am here as His servant, working as a nation builder, and I am serving Him. Sabi ko sa kanila. So, yun po ay isang halimbawa na kung saan man tayo naroon, ano man po yung ating mga hanap buhay na meron tayo. Wherever you are, mga kapatid, lagay natin sa ating isipan, we are servants of Abba Yahuwah. Kung nandyan na yung mindset mo na yan, then I can guarantee, mga kapatid, you always give your best wherever you are. Because you are not there to serve man, but you are there to serve our Heavenly Father. So, nawa, nakuha yung emphasis na yan, mga kapatid. Then lastly, verses 23 to 26. Abba Yahuwah continues to care for His people and for His creation. Mga kapatid, Abba continues to care for His people and for His creation, mga kapatid. Okay? That's 23 hanggang sa 26. Highlight ko po itong verse 23 na sinabi dito, who remembered us in our humiliation. Mga kapatid, specifically dito, yung bansang Yasharal, when they were humiliated doon sa Matsariam, Egypt, sa sinabi ni Brother Steve, ilang beses sila naging alipin? Alala pa ninyo mga kapatid? Ilang beses ang Yasharal naging alipin? Familiar is Egypt, Matsariam, that's one. And another familiar is Babylon o Babal, di ba? But according to him, binilang niya, ilang beses po sila naging alipin? 7 times. So mga kapatid, ang sangkatauhan ni Abba Yahuwah dumaan po sa mga humiliating moments. Sila'y naghirap, sila'y nagdusa. They went through some humiliating moments, mga kapatid. But take note, sinabi dito, who remembered us in our humiliation. Yung phrase, mga kapatid, na
who remembered us. If we apply that, not only sa bansang Yasharal, tayo individually, mga kapatid, if we apply that, baka may mga panahon na tayo po ay nailagay sa sitwasyon na dahil sa ating pong paniniwala, dahil sa ating pong commitment and dedication sa pag-observe ng Torah, maaari pong tayo ay dadaan dito sa tinatawag na humiliation. Kung sa mga modern term ngayon, ano po ang mas magandang modern term ngayon kung lalo na pag-isipan natin yung mga young generation. In their language, ano po yan? Bully, di ba, kapatid? Sila ay na-bully. They are being put down. Okay? Sa atin, okay, hindi masyadong mabigat yung word na bully, but ano po? We are being described as, ano po? Na tayo daw ay ano yung usual na mga description ng tao sa atin dahil iba na nga ang ating pangalan na ginamit. O, di ba? Quote. Yes. We are being described as people who are called dahil iba na ang pangalan na ating dinadala. Mga kulto daw tayo, mga kapatid. But take note, okay? Take note, that is a form of humiliation, mga kapatid. Okay? Form of humiliation po. Now, look at that. Verse 23 says, who remembered us in our humiliation? Kaya, kung dumaan ka man sa punto na noon kasama mo napakaraming tao sa grupo, ngayon nag-iisa ka na lang, tapos you are being humiliated, tinatanong ka, oh, okay ka lang ba? Nag-iisa ka na lang? Noon, dito ka sa amin, lively, masaya, exciting. Ngayon, nag-iisa ka na lang. Oh, are you okay with that? Mga kapatid, kahit naman hindi nila sabihin na ba't ka ganon, pero yung pagtatanong nila na are you okay with that is also another form of humiliation, mga kapatid. But tayo, sa panahon na iyan, Abba Yahuwah remembered us. So, mga kapatid, kung ano man po yung mga circumstances na dadaanan natin sa hinaharap, lagi nating na-discuss dito yung darating na mga ano po, yung mga times of tribulation, years of tribulation. Di ba? Lagi nating pinag-usapan yan, mga kapatid. Nawa, maalala mo itong verse na ito. Na kung tayo man buhay pa sa panahon na yan at dadaan tayo sa panahon na yan, always remember this. Abba Yahuwah remembered us. And when that phrase, remembered us, ring in our ears, ano yun, mga kapatid? Take note, kung ilagay natin sa sitwasyon na the President of the Philippines remembered us, matindi ba yon para sa inyo, mga kapatid? Tayo, ordinaryong mamamayan sa Pilipinas, tapos one day, yung presidente ng Pilipinas at sandali sa kanyang speech, huminto siya at nabanggit niya yung ating pangalan dahil naalaala niya tayo. Is that significant, mga kapatid? Di ba? Kung yan ay significant para sa bansang Pilipinas, mga kapatid, isipin natin, anong ibig sabihin noon kung yun ay nangyari sa ating presidente? What is the meaning of that? May kakayahan ba siyang tumulong agad? Rumispondi agad, mga kapatid? The answer is, wala. Kailangan pa siyang patawag o mag-utos. Okay? Alala po niyo yung mga kapatid, may isang bata na
nag-report doon sa presidente kung ano yung nangyari sa kanya. O, di ba? Ano yung utos ni presidente? Okay? Inutusan pa niya yung mga sundalo at yung mga LGU and so on and so forth. So, ganun po ka-limited, mga kapatid. But, the one who remembered us, mga kapatid, is no other than Abba Yahuwah himself. At that moment that he remembered us, right away, mga kapatid, right then and there, nandoon po yung kaniyang presence, malakyam o mga angels, whatever that is, ipapadala ni Abba, mga kapatid, in order to rescue us, in order to give the comfort and the need that we have. So, yun po, ito po ay malaking encouragement to all, mga kapatid. Anong taas na mapangko? Sleep na mo. Whatever po, whatever you are going through, kung ano man po yung mga dinadaanan mo ngayon, ang mahalaga po mga kapatid is kumusta po yung ating commitment doon sa Torah, yung ating dedication doon sa kanyang mga kautusan. Kasi yun man ang sinabi ni Yahushua, if you love me, ano pong sinabi niya? Keep my commandments. So, yun po ay isang magandang balita para sa ating lahat. And then, moving on towards the ending part, mga kapatid. Verses, okay? Okay. May mga other references tayo. Psalm 25, 6 to 7. Can I ask somebody to read that? And Psalm 98, verse 3 po. Can I ask somebody to read that? Psalm 25, 6 to 7. Psalm 98, verse 3. Can I ask a volunteer to read that? Dagdag na evidence na talagang na-remember, na-alaala ni Aba ang pinagdadaanan ng kanyang mga sangkatauhan. Psalm 98 verse 3, sino pong magbasa? Psalm 25, 6 to 7. 98, Brother Dan. Opo, 98 verse 3, kindly read it, sister. And then someone go to 25 verses 6 to 7. Go ahead po, sister, sa 98 verse 3. Psalms 98, verse 3. He has remembered his kindness and his trustworthiness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the deliverance of our Elohim. Wow. Look at that, mga kapatid. Di ba? He has remembered his kindness and his trustworthiness to the house of Yasharal. So, ibig sabihin, meron palang basihan kung bakit naalala niya. Ano yung basihan? Yung kanyang character. Okay? Yung kanyang character bilang kind sa Yasharal. Habang binasa mo ito, sister, at ngayon ay nagpapaliwanag tayo, naalala ba ninyo mga kapatid na merong time na galit na si Aba at nais na ni Aba i-wipe out yung mga sangkatauhan na Yasharal dahil sa kasalanan nilang matindi. Sino po yung nagtumayo upang nag-speak out? Si Masya, di ba? Moses. Huwag mong gawin yan. Anong sabi ni Masya, Moses? Kung gagawin mo yan, anong iisipin ng mga tao nakakaalam na sila ay itong Yasharal ay kinuha mo mula sa Matsaryam para dalhin mo doon sa Promised Land? Sabi ni Masya, Moses, anong isipin ng mga nakakaalam doon sa inyong plano? At ngayon, you wipe them out? Okay? So, yan po mga kapatid, dahil sa tindi ng galit ni Abba Yahuwah, okay? But, sa panahon na iyon, Abba Yahuwah remembered his kindness. Look at that.
He has remembered his kindness and his trustworthiness to the house of Yasharal. All the ends of the Haarats have seen the deliverance of our Alua or deliverance of Abba Yahuwah. Mga kapatid, look at that. All the ends of the Haarats. Sabi sabihin, people are watching what is going to happen on Yasharal, mga kapatid. And Abba will always remember his kindness, his trustworthiness to the house of Yasharal. Ano si Abba ka-committed doon sa covenant na ginawa niya with Abraham, mga kapatid. Ganon din po si Abba ka-committed na gawin yung kaniyang covenant doon sa bansang Yasharal, mga kapatid. That being said, again, bansang Yasharal, hindi po sila perfect as a nation. Marami po silang mga pagkakamali at mga pagkukulang, mga kapatid. But Abba Yahuwah is faithful to His kindness and His mercy. Can somebody go to 25, mga kapatid? Verse 6 to 7. Can somebody read that? Talyam 25, 6 to 7. Anyone would like to volunteer to read? Okay po. No one would like to read Sam o Talyam? Brother Jeffrey, would you like to read it? 25? Only 25. Opo, 6 to Um, 7. 25, 6 and 7. Opo. Okay, Psalm 25, 6 and 7. Remember, O Yahuwah, thy tender mercies and thy loving kindnesses, for they have been ever of old. Verse 7, remember not the sins of my youth, nor my transgressions. According to thy mercy, remember thou me, for thy goodness' sake, O Yahuwah. Okay. So, yun po mga kapatid ay panalangin ni Daud. Ito mga kapatid. Ito ay panalangin ni Daud. Unang-una, highlight ni Daud yung compassion, yung mercy, yung kindness ni Abba. Okay? For they are from everlasting. Okay? Then, following that is his plea and his request. Sabi niya, do not remember the sins of my youth and my transgressions. According to your kindness, remember me for your goodness' sake, O Yahuwah. Tayong lahat ay makarelate nito mga kapatid. In one way or another, meron po tayong mga, pagkakamali. Here, we are not, and Daud is not commanding Abba. He's just declaring according sa kindness and mercy ni Abba. Walang karapatan si Daud na mag-demand, and Daud is not demanding. But Daud is simply declaring, Abba, you are kind, you are mercy. And based on that, here am I, Abba. Ako'y punong-puno ng mga pagkukulang, mga kasalanan. Meron akong mga transgression nung ako'y bata pa. Okay? And Daud here is declaring, according to your kindness, remember me. O, di ba kapatid? It's not demanding. It's not commanding, Abba. No, hindi po. Sinabi po ni Daud, according to your kindness.
remember me. Ibig sabihin, na, nasa kay Aba na yun, mga kapatid. Di ba? But it's always awesome, it's always great to acknowledge, mga kapatid, sa harapan ni Aba, Aba, oo, ito po yung aking mga pagkakamali. Ito po yung aking mga shortcomings. Hindi ko po nasunod ang inyong mga kautusan. At alam ko po na mayroong mga consequence nito. Ngunit, sabihin natin po mga kapatid, Aba, according to your kindness, remember me. Wow. Naalala ba ninyo matid yung isang Republican na nanalangin doon sa Hayakal? Diba? Pinupukpok niya yung kaniyang puso. Kasi hiyang-hiya siya, hindi siya makatingin doon sa siyamaya, mga kapatid. Lalo na narinig niya yung panalangin ng isang Pharisee. Ano pong sinabi ng Pharisee? Ako, ganito ako, I've done this and that. Okay? Di ba? Kung kayong makikinig doon sa prayer ng Pharisee, di ba? Anong maramdaman mo? Di ba? All the more na parang liliit ka, mga kapatid. At tama yung prayer ng Republican. Pinukpok niya yung kanyang puso. Never naman siya makatingin doon sa siyamayam dahil alam niya na makasalanan siya. Pero ano po yung kanyang nabanggit? Have mercy on me. So ganito rin po si Daud, mga kapatid. According to your kindness, remember me. Binasa po natin, Sister Cheryl, yung Psalm o Taalyam 25, verse 6 to 7 bilang reference po doon sa ating na-highlight na dito sa Taalyam 136, mga kapatid. Bago ako magtapos sa summary, here is a wonderful statement dito, mga kapatid. Balik tayo sa Taalyam 136. At merong magandang balita dito sa verse 25, mga kapatid. Look at verse 25. Taliam 136 verse 25. Who gives food to all? What? Who gives food to all flesh. Ano pong magandang balita dito, mga kapatid? Nawala po yung sinisingle out lang yung Yasaral, di ba? Yung parang ninagay sa kahon ang Yasaral, nawala po. Nawala po yung kahon na yun at ano po yung habag at awa ni Aba. Mga kapatid, kita ninyo? Ang habag at awa ni Aba ay hindi lang nakakahon doon sa Yasaral, but even, what mga kapatid? Outside Yasaral. Hindi lang nakakahon sa mga tao, mga kapatid. But ang kanyang habag at awa ay para saan po? Yung outside, doon sa kahon ng mga tao na kanyang nilikha. Na ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, it is a universal reference. Mga kapatid, it is a universal reference. Food to all flesh. At magandang balita yan at may mga malaking implication yan, mga kapatid. Ano yung mga malaking implication dyan? Basically, sino yung nangangailangan ng pagkain? Tao lang ba? Hello? Ang nangangailangan ng pagkain, tao lang ba? Hindi po. The birds of the air. Di ba? Yun po ang sinabi ng Matatyao. Nangangailangan sila ng pagkain.
the birds of the air. Abba provided them food. Ano pa po, mga kapatid? All other living creatures, such as animals, mga kapatid. Sa panahon po natin ngayon, there is so much care for the, ano po? There is so much care for the animals. Di ba, mga kapatid? Other than merong Animal Act. Hindi ko alam kung ano yung mga number sa mga Republic Act na yan to take care of the animals. But wherever you go, saan ka pumupunta ngayon, mga kapatid? There is so much care for the animals. Punta ka sa mga business establishment, may mga pusa doon, mga kapatid. May mga iilan na mga tao doon na naglalagay ng mga pagkain kahit saan-saan doon sa ground o may mga lugar doon na paglalagyan ng pagkain. Napansin ko yan po, Matid, when I went to other country as well. Pumunta ako sa Hong Kong, napansin ko na yan. At sa iba't ibang mga bansa, napansin ko na yan, mga kapatid. Na merong pag-aruga o pag-care, lalo ng pagbigay ng pagkain, mga kapatid, sa mga animals. So, that is something na, ano po, maaring sa kapangyarihan ni Aba, binigyan ng wisdom ang mga lawmakers na take care ang mga animals, mga kapatid. At ngayon, sa ating kapanahunan, there is an awakening of taking care of the animals. Diba doon sa Yesaya, mga kapatid, na pag-aralan natin po yun, diba? One day, anong mangyari po? There is now what? Harmony with all other living creatures. Yung lion, the bear, diba? Hindi na sila naging wild. They take care. They care for one another. Yun po yung patutunguhan natin, mga kapatid. So, kung yan man ang ating direksyon, mga kapatid, look at what is happening nowadays. There is so much taking care of animals, mga kapatid. And I believe, nakasabi yan dito. Sa Psalm 136, okay, verse 25. Who gives food to all flesh. Aba Yahuwah, giving food to all flesh. Hindi lang tao, pati na rin ang mga hayop. Kasali na rin ang mga birds of the air. Aba Yahuwah provided them food, mga kapatid. Kung yan man, ay gawin ni Aba sa mga maliliit na mga bagay na lidikha niya. Ang tanong is, how much more sa mga tao na mas binigyan ni Aba ng halaga? Diba, mga kapatid, sa baybayin kanina, gahala, diba? Kung tingnan mo yung baybayin natin na Aba, kada, gahala, ang ibig sabihin po doon, mga kapatid, is si Aba ay laging nagbibigay ng halaga. Paano po? Mana. Mana. Okay? Nagbibigay siya ng pagkain. Mga kapatid, di ba connected dito, mga kapatid? Aba takes care sa lahat ng kanyang mga nilikha by providing them food, mga kapatid. If that's the case, if the argument is that if Abba is able to take care and give food to all flesh, which is considered the lesser, okay, how much more we human being, Abba also will give food, mga kapatid.
We are the greater. If Abba takes care of the lesser, referring doon sa mga ibang mga nilikha niya, how much more Abba Yahuwah takes care of the greater, na kung saan ang mga tao na kaniyang nilikha. So meaning to say, kung ano man po yung mga hamon na ating haharapin, the good news is, we have Abba Yahuwah who will take care of us. And He will never fail, mga kapatid. He will take care of us. Yan lang po ang aking summary, mga kapatid. And all esteem and praises to Abba. Verse 26, give thanks to Yahuwah of Shamayam. Give thanks to Yahuwah, mga kapatid. Where we started in verse 1, we also end up the same idea. Give thanks to Abba of the Shamayam. Abba Yahuwah of the Shamayam. All esteem po and praises kay Abba Yahuwah. I welcome po kung ano inyong mga salubin, ang mga nakuha ninyong mga important highlights. Anyone po would like to share? Parang ready si Sister Asara Batyaong. Tingin ko lang. Pwede po kayo nang mag-unmute if you wish to share po. Okay. Later So, na, Brother Dan. Later na po, Brother opo. Dan. Okay. So, nagkamali yung akala ko. Okay. So, let's welcome po anyone. Brother Jeffrey, parang ready na? Ah, Oh, yes. Shalom po sa lahat. Shalom, Brad. Pasensya po, wala ako nung last Shabbat. Opo, we miss you po. Okay lang. Busy na engage ako sa business ng Opo. mundo. Okay po. Actually, dito sa 136, no? Ang sa aking point of view, no? Kung titingnan po natin yung bayan ng Yashrael, is inihanay, no? Oh. Kung titingnan po natin from verses 1 up to 26, no? Opo. Yung creation niya, no? So, Mm. kung titingnan natin yung creation niya, kung pag-uusapan natin, it is the major, no? Major works. Yahuwah. Diba? Yung arats. Siya may yung sun, yung moon, yung mga stars. Napaka-major sila eh. Opo. Pero tapos, kung titingnan sa susunod, ang susunod na inihanan is yung bayan ng Israel. Oh. No? For me, no? Yung buong scripture is all about His creation and yung bayan ng Israel. Di ba po? Yung tao, yung bayan, yung tao ng Israel. Actually, for me, it is written by the Hebrews, for the Hebrews. Di ba? So, by Hebrews. Pero, kung titingnan po natin, no, ang ibig ko pong sabihin dyan is yung bayan ng Yashrael is like yung pagkakaano niya, no, it's a greatest of Yahuwah's act, no? Kasama kasi doon pinakikita ni Yahuwah yung kanyang redemption. No, first pinakita niya yung kanyang redemption sa kanyang bayan. Then it is part of his actually yung message, yung buong message na to is that Yahuwah's covenant with Israel is woven into his purpose for the whole world, no? So parang ganun po yung nakita ko sa kanya. So it is the creation and then yung redemption are presented as parts of one unified plan. So yun po yung buong picture na nakikita ko sa kanya. Kaya po, kung titingnan natin yung full picture, and yung buong scripture is all about creation and the nation of Israel. As a nation po, is dahil sa akin po is yung whole world is so lost. No? So kailangan na he needs to set an example ba para sa buong mundo as a witness, and ito dito po pumapasok yung
yung nation of Israel, which is, Mm. for me, is it's napaka-importante po. Yung placement suggests that the restoration of Yashael is central to Yahuwah's purpose. No? Oh. Just as he controls the sun, moon, and stars, he also directs the history of his covenant people. So, history, it's very important. Mm. Malaman natin yung history ng scripture, history ng kanyang nation. No? Kaya sa akin po, hindi sa akin, hindi po ako dogmatic doon sa if you're Hebrew by blood or ano, hindi. It's about dun sa kwento na yung history mismo. And for me, no, na hindi nakikita po ng ibang yung religion ba Mm. is hindi nila inaaral yung history ng nation, which is yun yung heart ng scripture. Kasi ando doon naka-wove na yung redemption ni Yahuwah para sa Yisrael at the same time, syempre yung sa buong mundo. So kasama tayo. Just like po yung centurion, sino ba yung pinadala ni Peter? Na pinuntahan ni Peter, no? Na general, Mm. na Roman na centurion, no? So nakita niya yung kahalagahan ng nation ng Yisrael na isinasal ni Yahuwah. So we are grafted into the nation of Israel. Mm. At the same time, syempre kasama po yun. Ando doon ka na, you're into covenant. So, ganun po, kaya napakaganda po ng picture na nakikita ko dito sa Psalm of Presence, no? Creation, his creation, yung kanyang major works. Then nakahanay doon ng bayan nation ng Israel, which is nakikita niya nakasing ranggo, Oh. no? So yun pa, napakaganda po ng picture po para sa atin. So po alam. Okay po. So, habang nagpaliwanag ka, hinahanap ko po yung statement dito sa Luke. Parang hindi ko nakita. Merong nasabi dito sa Luke chapter 1 na salvation coming from the house of Yasaral. Parang ganun na idea. Shalom po sa lahat. Oh yes, brother. Shalom po. Shalom, Yes. brother. Pasok po ako. Oh, it's okay. Good to hear from you. May phrase dito, kung somebody help me. Salvation is coming from the house of Yasaral. Parang ganun na idea. Hinahanap ko dito po sa Luke but hindi ko po nakita. But tama naman po, Brad, yung kung balikan natin po yung somebody can find it, let me know. Tama naman po kung balikan natin yung Barasyat o Genesis. Psalms 14:7. Okay, nandyan sa Psalm 14 verse 7. Apo. Okay, let's look at that. Psalm 14 verse 7. Kung ready ka na, sister, pakibasa po daw. Psalm 14 verse 7. Brother Dan, ino pala, no? Sorry, it's, that salvation of Israel would come out of Zion. Hindi pala to, Brother Dan. Okay, sige. Sorry po, Merong sorry po. phrase, yes. Working, okay, yes. We understand, Sister Cheryl. So, Yung merong John phrase, mga kapatid, salvation is comes of the from the Jews. house of It's Yasra. of the Brother Jews. Of Jeffrey, John 4:22. Yes, correct po, sister. saan, sister? Psalm? John John 4:22. 4:22. John 4:22. Okay. John 4, o Yaw Kanan 4:22. Okay, this is a story of the Samaritan woman, di ba? 22. You worship what you do not know. We worship what we know because deliverance is of the Yahudim. Okay? Deliverance is of the Yahudim. Meron ibang phrase na sinabi diyan na salvation is coming from the house of Yasaral, mga kapatid. But
Again, balik ako sa Luke chapter 1, di ko pa mahanap no, kung saan banda. But anyway, balik tayo doon sa idea. Doon kasi po sa Berashiat o Genesis chapter 12 verse 1 and 2, yung baraka ni Aba, yung covenant ni Aba kay Abraham is not only for Yasaral. Oo, single out yung Yasaral na mabarak sila o Aba, si Abraham rather, mabarak. Binarak ni Aba through the covenant, I will barak you and all nations of the Harats o of the world will be barak, di ba? Through you. Which is, doon sa paliwanag mo kanina, Brother Jeffrey, is consistent po doon sa purpose ni Aba kung bakit na-single out niya ang bansang Yazaral. Okay? Kung bakit nabarak ang bansang Yazaral dahil through Yazaral, magiging baraka. Okay? Yung mission, yung pag-reach out ng ibang mga nations, dadaan po through Yazaral. So, nung tayo ay na involve o na submerge or tayo ay na hubog, hubog ba yung term doon? When we were honed by Christianity, mga kapatid. Yun po yung ating nakuha sa mga tinuturo ng mga professors that Yasser Al failed. So because they failed, there is what we call transfer. Replacement, tinatawag nilang Replacement replacement. theory. Opo. Replacement, if we use the term theology, kumbaga, no? Replacement theology na tinuturo ng Christianity. Because Yasser Al failed, so kaya inilipat na, okay, sa current and modern na assembly. We call it church sa panahon noon. So, para bang ganun ang nangyari na dahil na-fail ang Yasseral, wala na sila. Ngayon, ang purpose ay nailipat na dito. Okay? Yun po yung ating pag-unawa noon at yun din ang pinabahagi ko noon, mga kapatid. But itong katuruan na ito, as we are immersed into the name, as we are immersed into going back to Torah, mga kapatid, unti-unting lumilitaw ito at nagkakaroon ito ng linaw. At doon sa conversation din po namin ni Brother Steve, hindi naman niya nabanggit, mga kapatid, pero maiintindihan ko na kung malaking role ang bansang Yasseral, malaking role, mga kapatid, kung saan yung ma-fulfill yung mga prophecy na yan, tapos sasanib or mag-join yung Gentile na mga believers, mag-join po at magiging kabahagi po doon sa sangkatauhan ni Aba na Yasseral, mga kapatid. So, ngayon, itong concept na ito ay pinapahiwatig o binibigyan ng ruch o ruwak ng kalakasan na binibigyan niya ng mga conviction ang mga kapwa believer na ito yung na napaloob doon sa covenant, mga kapatid, of Abba Yahuwah with Abraham and Yasser-al, mga kapatid. So, wala naman pong kung tayo noon bilang under na immerse sa o na nahubog o na form sa Christianity, yun po yung ating mga pananaw noon, mga kapatid. But now, slowly and gradually, namumula tayo na mabalik tayo doon sa original purpose niya ba na yung Yasaral. Kaya malaking bagay yan kasi nung pumunta si Yahushua, sinabi niya talaga, I came to seek the lost tribe of Yasaral. So, ibig sabihin,
Hindi nagbago yung purpose ni Abba. Okay? Ang purpose ni Abba, through the nation of Yasharal, okay, magiging baraka, magiging channel of baraka na ang kaligtasan din po ay maranasan o maisatuparan po sa lahat ng sangkatauhan na susunod kay Aba through Yasser Al, mga kapatid, as a nation, mga kapatid. So, yun po ang nais kong ibahagi doon sa magandang point ni Brother Jeffrey. Quite a lengthy sharing po doon. But hinanap ko lang yung verse kung saan man dapat. Anyway, Ah, can I add din po? yes po, Brad. Go ahead po, Brad. Actually, no, sa akin po, it's yung failure ng Yasha'el, it's part of the plan of Yahuwah din. If we remember, no, doon sa Sinai, na-prophesy na ni Yahuwah na they will fail and they will be sent to other nations, di ba? Kung hindi sila nag-fail, hindi maisa sa katuparan yung paglaganap ng Oo. salvation. So, and for me, yung failure ng Yasha'el, it's Baraka. one of the Mhm. na plan ni Yahuwah. No? Mm. Kasi kung hindi sila nag-fail, hindi darating yung ating Messiah. So, for the lost tribes. And yung especially yung northern tribe, nag-join sila, nag-merge with the nations, you know. Kaya yung prophesy about Ephraim, di ba? Na magiging goyim sila or ano ba, of the Gentiles. So, parang actually may lesson po diyan yung late Skiba ba? Opo. So sa akin po ganun, no. Actually, yung madalas kong sabihin dyan is hitting two birds in one stone. So that's how I see Yahuwah, no? Failure natin pero ginagamit ni Yahuwah for His own purpose, no? Para ma-achieve yung kanyang plan. So, ganun po. Kaya yung church na sinasabi, no? Yung mga religion na, nag-fail sila, so kami na. Well, kung hindi sila nag-fail, nag-fail, wala kayo eh. Oo. Di ba? Hindi tayo mabibless eh. Hindi tayo mababarake eh. So it's part of the plan actually. So yun yung Okay. blind spot na hindi nila nakita. Wonderful. Yada Yawa. Mga kapatid, nakita ko na yung reference. Luke 1 verse 69 po. Can somebody go there? Luke chapter 1 verse 69. Can somebody read it? Luke 1 verse 69, mga kapatid. Okay po. And has raised up a horn of deliverance. Sa ibang translation, yan po ay, ano po? Deliverance, salvation po, di ba? And has raised up a horn of deliverance for us in the house of his servant Daud. Okay? So, nakatutok diyan, yung kanina, salvation is with the Yahudi, no? Kanina, yung sa Luke 4:22, no? Mga kapatid, no? Salvation is with Yahudi. Yan ba? Tama ba? Luke 4:22, worship what you do not know, we worship what we know because the deliverance is of the Yahudi or with the Yehudiam or with the Yasharal. Okay? Dito ngayon sa Luke 1 verse 69, mga kapatid, has raised up a horn of deliverance for us in the house of his servant Daud. Of course, ang context dito ay si Zachariah, okay, puno siya ng Ruach HaKodesh, okay, nag-declare siya ng baraka over Yehusha. Kumbaga, na
na offer si Yausya nung bata pa siya, nabarak si Yausya nung bata pa siya at si Zachariah ang nagsalita. After niya nabarak yan, ito na yung sinabi niya. Baruch bi Yahuwah, Alua of Yazar'al, for he has looked upon and worked redemption for his people. See? Redemption for his people, and has raised up a horn of deliverance for us in the house of the servant of Daud. So, nandoon pa rin yung deliverance ni Abba through Yazar'al, but may function po si Yausya. Yausya po yung na-raise up ni Abba upang yung horn of deliverance sa Yazar'al ay mangyayari po, mga kapatid. So, dagdag doon sa mga napaliwanag na kanina, hindi nagbago yung plan and purpose ni Abba sa kaniyang Torah, sa kaniyang covenant with Abraham and with Yazar'al, hindi nagbago. But through Yausya, ano po, pinatibay pa. Kita niyo mga kapatid? Raise up a horn of deliverance na walang ibang tinutukoy dito ay si Yausya. So, hindi tayo maniwala doon sa inilipat. Naniwala tayo na nasa Yazar'al pa rin, and ngayon mas naging matibay pa dahil Abba has raised up already a horn. Na walang ibang ibig sabihin noon ng horn na ini-raise up ni Abba, kundi si Yausya. In the context dito sa pagbarak ni Zachariah kay Yausya nung bata pa siya. So, yan po mga kapatid ang magandang balita. Ang ibig sabihin nito, we play. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Kung hindi man naglipat yan, Yazar'al pa rin. So dapat tayo, mga mananampalataya ni Abba Yahuwah, ano po? Ano pong ibig sabihin? So, we play a major role po, no? Tama. Dahil nasa scattered time man tayo ngayon. Okay? So talagang dapat mag-align tayo, mga kapatid. Doon sa totoong Yazar'al. Kasi po, Similar din po dun sa Romans 11:26 po, yung ina-explain niyo po. Opo. Romans 11:26 na, and so all Yashrael will be saved. As it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will Okay. turn away ungodliness from Jacob. So parang similar po dun sa verse na sinabi ni Sister kanina. Opo. Doon sa Yaokanan 4 verse 22. Opo. Oh, wow, that's a good explanation. Dagdag. Ano po yun, Brad? Romans ilan? 11:26. Okay, Romans 11:26. And the phrase sinabi doon for Yazar'al is what? Ano yun? Will be saved as Will it be is written. As it is written, The deliverer will come out of Zion, and okay, he will turn the, away okay, ungodliness the from Jacob. deliverer will come out from Zion. Of course, wala namang ibang tinutukoy dyan, Yausya. So, Yausya yung ating only deliverer, but take note, saan siya nag-come out? Doon sa Luke 1:69 kanina, doon sa Yazar'al. Raise up a horn, mga kapatid, sa Yazar'al. So, highlight natin na hindi inilipat ni Abba. Nandoon pa rin sa Yazar'al, Yaudi, mga kapatid. But take note, kung balikan natin yung mga sharing ni Brother Steve, kailangan yung totoong Yazar'al. Opo. Mag-align tayo doon sa totoong Yazar'al, mga kapatid. So, yan po. Maraming mga implication yan, but sa ating discussion ngayon, medyo napakaganda po ang mga connection and realization. And I believe the root of Abba Yahuwah is
helping us understand all these things. Upang mamula tayo doon sa mga traditions of men na sinusunod natin noon. Anyone else? Sister, sino ba ang ready pa na mag-share? Welcome po. Sino pa ang ready? Please, paki-unmute lang po and then share what is in your heart. Nakabalik na po si Sister Alexis. Anyone would like to share some more? Sister Karashal Yao. Brother Dan. Okay, back to you, Sister Asara. Yao. Ano lang po, Brother Dan, nakita ko po na ang chapter 136 is like paano yun, Brother, summary. Summary who Yahuwah is, his power, his strength, his rage, his mercy, yung ganun po, Brother Dan. Kasi sa umpisa parang he reminds everyone na taas siya sa lahat, sa moon, sa stars. Na andun siya lahat. So, talagang mas doon pa siya sa top, more over pa siya sa mga ano doon. And then even the AI, even the highest technology, hindi ko makagawa na gano'n. So Opo. it's me, parang sabi niya. Kaya alam, it's an encouragement for us, di ba? Parang na-chaotic na ang world dahil sa mga AI, Brother Dan. Hindi pala tayo maano no, dahil he is above all those things. Pinapakita ho niya. And then pagkatapos po doon, his focus talaga, his spotlight is nasa Israelite, no, Brother Dan? Opo. Talagang nasa Israelite kasi dito, walang iba niyang sinabi niya, I save galing ng Egypt. Ito ang pangalawa din niya. Ni-save ko yung mga Israeli. At nobody can do that except me. Kumbaga, pinapakita niya paano niya i-save. Di ba yung dagat na ganon? Nobody, even the AI, Brother Dan, meron siguro, pero hindi gaano ka reality talaga sa nangyari dito. Tapos pagkatapos doon, sabi pa niya, pinapakita din niya, may mga mighty ones, pero I smote them. That means nobody can do that, Brother Dan, sa only human effort. Wala akong siguro mga magic, pero even magic, hindi magawa. Siya lang ang si Yahuwah, he reminds everyone that I slew mighty sovereigns. Kaya huwag kayong mag-alala yung mga ganon. Tapos pagkatapos noon, ayun na, di ba na-focus sa Israelite. Pagkatapos dito, yung mercy niya na give to all flesh. Parang andito na po tayo, Brother Dan. From the Shamayam to the earth, yung mga living creatures, di tayo mga human beings ay hindi lang Israel, kumbaga mga tao din, may mercy. So everything is parang na-summarize ho dito sa sa chapter 136. Napakaganda po. Very short one and everything is here. Yun lang po, Brother Dan. Yada Yowa. What a wonderful summary from verses 1 to 26. Magandang summary and recap, highlighting po anong kakayahan ni Abba Yowa. So, very comforting para sa ating lahat na mananampalataya niya, lalo na sa ating panahon ngayon na marami ng mga bagay na ma-amaze tayo, magugulat lang tayo, pero nothing to worry. Abba Yahuwah is higher sa lahat ng mga nilikha niya. So, Yada Yahuwah po. Praises kay Abba Yahuwah sa wonderful sharing summary of Sister Asara Batyao. Anyone else po would like to add? Brother Dimitrio, kung okay po mag-share. O sino pa po would like to share and add something? Sister Ahaba, you wanna share something? Sister Alexis, Brother Casadiao, if you have something. Sister Marife, Brother Rogen, if you have something to share. Yes po. Apa. Yes, Brad, you wanna share something? Go ahead po. Brother Rogen, go ahead. Good evening po sa lahat. Yes.
Habang binabasa ko po ang Book of Psalms 136, na-realize ko na paalaala po ito kung gaano kabuti at si Aba Yahuwah sa buhay natin. Opo. Dahil sa bawat verse po ay paulit-ulit niyang sinasabi na sa Tagalog, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Hmm. At habang iniisip ko ang buhay ko, mas naiintindihan ko kung bakit kailangang ulitin iyon ng paulit-ulit. Kasi may mga panahon na sobrang bigat ng buhay na nakakalimutan nating may Yahuwah pa rin nagmamahal at hindi sumusuko sa atin. Hmm. Dumaan ako sa panahong puno ng anxiety, overthinking at mga laban na tahimik ko lang dinadala. May mga gabing pakiramdam ko mag-isa ako at may mga taong unting umalis sa buhay ko. Hmm. Bilang tao, nasasaktan ako at napapagod din. Pero habang mas lumalapit ako kay Yahuwah through um, through my the help of Pamela na pinapakilala niya sa akin kung sino si Yahuwah. Nakita ko na kahit magbago ang tao at sitwasyon, Hmm. siya hindi nagbabago. Katulad ng paggabay niya sa kanyang bayan sa Psalm 136 na tinatakil natin kanina. Hmm. Ginagabayan din niya ako ngayon kahit nasa proseso pa ako ng healing at pagbabago. Na-realize ko na ang awa ni Yahuwah ay hindi lang para sa mga taong malalakas, Oh. para rin ito sa mga taong sugatan, Hmm. Tama. pagod, naliligaw na landas, at gustong magsimulang muli. Hmm. At kahit may mga taong umalis sa buhay ko, natutunan kong may isang nananatili. Si Yahuwah po yun. Kan. Opo. Kaya ngayon po, kahit hindi pa perpekto ang buhay ko, nagpapasalamat pa rin ako dahil araw-araw kong nararamdaman na totoo po ang kanyang awa at kagandahang Hmm. loob. Kan. Maraming salamat po. Yada. Yada Yahuwah. Mga kapatid, narinig natin ang napaka-powerful personal reflection ni Brother Rogen. Kung ano naman po yung kanyang pinagdaanan ngayon. Laking tulong po na ipakilala sa kanya ni Sister Pamela ang totoong pangalan ni Abba at sa kanyang mga process of pain and process of deliverance na ginagawa ni Abba ng Brother Rogen. Naramdaman niya yung habag, awa ni Abba Yahuwah. Na-observe ni Brother Rogen from verse 1 hanggang end, paulit-ulit. At yan ay naramdaman din niya, yung habag at awa ni Abba na tumutulong at naging gabay sa kanya. All esteem po and praises kay Abba Yahuwah sa napaka-powerful reflection of Abba Yahuwah's kindness and mercy to a broken hearted, to a broken pieces of life and perhaps dreams or buhay na kung saan maging masaya muli ang kanyang buhay at pananaw kasama ang kanyang pamilya. So, praises po and thanksgiving kay Abba Yahuwah. So, nawa Brad Rogen, yung naramdaman mo na awa at habag ni Abba, doon po kayo magkaroon ng katatagan na maging matatag ka at
you continue to make a stand to know His name and follow Him. May kasabihan po doon sa Matatiao 6:33, seek first the reign of Yahuwah. Diba? Matthew 6:33. Tama ba? 63? Matthew 6:33, mga kapatid, no? Seek first the reign of Yahuwah and His righteousness. So, dalawa po yun. Seek His name, seek His reign, then pangalawa, and His righteousness. Ano po yung righteousness? Yung pagsunod mo sa Kanyang kautusan. Pagsunod mo sa Torah, gawin mo po yun. At ano yung promise niya? Anong promise ni Yahushua? Anong sinabi niya? And all these things shall be added unto you. Yung mga wishes mo, yung mga dreams mo, yung mga desire mo, isantabi mo na yan. Isantabi mo na. Focus ka muna doon sa zoom in doon sa pag-seek kay Abba. Sa kanyang pangalan, sa kanyang mga kautusan, at yung pagsunod ng kanyang righteousness. So, dalawa po yun. Then, Abba, Yahuwah yung nakakaalam. At alam niya kung kailan niya ibibigay, i-grant yung mga desire and wish sa puso mo o sa buhay mo. So, that's very basic po sa journey natin. Yada Yahuwah po. Anyone else would like to share? Thank you, Brother Rojan, for sharing and taking the courage to open up. May Abba, His word be more real to you sa journey mo ngayon. Meron pa bang magdagdag, mga kapatid, bago tayo magtapos? Brother Demetrio, you wanna add something? Brother Kasad o Sister Kanayapa? Okay po. If no one else, then mga kapatid, tapusin po natin ito sa pagsabi na si Abba, Yahuwah, na ating nakilala, His mercy, His kindness is everlasting. Ginamit niya, pinili niya ang bansang Yasharal. At tayo bilang kabahagi na mananampalataya na ni Abba Yahuwah, we are grafted in sa kanyang sangkatauhan. So continue po tayo na mamuhay ayon sa kalooban at purpose ni Abba Yahuwah, upholding our covenant and even the Torah of Abba Yahuwah. All esteem, praises kay Abba Yahuwah. Yada Yahuwah, Basham Yahusha.